High school days. Unang taon ni JK sa high school, at hinahanap niya ang kanyang silid, dahil sa laki ng paaralang pinapasukan niya. Ay nagkandaligaw-ligaw pa siya. May mga babaeng nagpapapansin, nagpapakyut at kung ano-ano pa. Na siya namang ikinaasiwa niya. Napadpad siya sa second floor sa dulong building nang may marinig siyang isang malaanghel na boses. Hinanap niya ito kung saan nanggagaling. Nang makalapit na siya sa pinanggagalingan ng boses na yun, ay mas lalo pa siyang namangha. Hindi lang maganda ang boses, kung hindi malaanghel ang mukha nito, nakapikit ito habang kumakanta. Dahan-dahan naman siyang lumapit dito, at pinagmamasdan ng babaeng kumakanta. Nakaupo ito at siya naman ay nakatayo sa kanyang harapan. Nang matapos ng kumanta, ay siya namang pagmulat nito. Nagulat pa si Maybelline at biglang napatayo. Nanlaki pa ang mga mata nito sa gulat. I'm sorry, nagulat ba kita? Tanong ni JK. Ha, medyo, kanina ka pa ba dyan? Nauutol namang wika ni Maybelline. Medyo din. Pasensya ka na naingayan ka yata sa boses ko, nahihiyang sabi ni Maybelline. Ah hindi, bakit naman ako maiinggayan ang ganda ng boses mo, nakangiting tura ni JK kay Maybelline. Salamat. Ako nga pala si Justine Kurt Arevalo, JK for short, sabay lahad nito kay Maybelline. Maybelline Brillantes. Kuya, may nakilala ako sa school, sobrang gwapo kuya. Masayang kwento ni Maybelline sa kapatid, habang nasa sala sila, at nanonood ng paborito nilang palabas. Really? Yes kuya. Na-in-love yata sa boses ko, nakangiti namang sabi ni Maybelline. Mas maganda kasi ang boses mo, nakangising sabi niya habang nakatutok sa TV. Grabe ka kuya, hindi naman ako pangit Kunwari nagtatampong tura ni Maybelline na nakanguso na ikinatawa naman ng kuya niya. Wala naman akong sinasabing pangit ka di ibig sabihin mas gwapo pa sakin. Oo kuya, mas gwapo pa talaga sayo. Baka naman na-in-love ka na rin sa kanya ha Maybelline Brillantes. Alam ni Maybelline kapag ganun na ang tawag sa kanya ng kuya niya. Kuya, hindi porket gwapo siya mai-in-love na kaagad ako, nakikipagkaibigan lang naman siya, yun lang yun okay. Dapat lang saka bata ka pa para sa mga ganyang love na yan. May himig na inis ang kuya niya. Paano kuya kapag may nanligaw sakin? Hindi pwede. Ligaw lang naman Ligawan muna nila itong kamao ko. Sabay irap nito kay Maybelline. Nakakainis ka naman kuya. I'm sorry baby girl, pero bawal ka pang ligawan dahil baby ka pa. Kuya naman. Sabay hampas ni Maybelline sa balikat ng kuya niya, at hamalakhak lang ito ng malakas. Hi Maybelline. Bati ni JK na hindi naaalis ang ngiti sa mga labi. Nasa labas siya ng silid ni Maybelline, at papasok pa lang sa kanyang unang klase, nang mabungaran niya si JK. Hindi sila magkaklase dahil magkaiba sila ng section, pero malapit lang ang silid nito sa silid ni Maybelline. Ikaw pala, anong ginagawa mo dito? Hinihintay ka. Bakit? Gulat niyang tanong kay JK. Sabay tayong mag-lunch mamaya. Ha? Tumingin muna siya sa paligid, at hindi na siya nagtaka pa kung nakatingin sa kanila ang mga estudyante na nasa paligid nila. Halos yata lahat ng mga babae sa school nila ay may gusto kay JK, yung iba naiinis sa kanya, yung iba naman naiinggit dahil siya ang nilalapitan ni JK. Baka magalit mga admirer mo. Sino? Seriously, hindi niya alam. Bulag yata itong lalaking Nagkakanda haba ng leeg ng mga babae rito, kapag nakikita siya hindi niya ba napapansin yun? Ayan mga nagkalat, turo ko sa mga estudyanteng nakatingin samin. Talaga. Napamaang naman si Maybelline sa sinabi ni JK. Hintayin kita mamaya okay. Kinindatan pa nito si Maybelline, at saka pumunta na rin sa kanyang silid. Ilang taon na rin ang lumipas, ay naging matalik silang magkaibigan, nakilala na rin siya ng kuya niya at nanaluman, noong nagpumilit ihatid siya ni JK. Kaagad namang nakapalagayan niya ng loob ang kuya ni Maybelline. Nasa unang taon na sila ng kolehiyo, at magkapareho pa rin sila ng school, pero magkaiba ng kurso, si Maybelline ay HRM ang kinuha, samantalang si JK naman ay engineering. Pwede ba JK lumayo-layo ka nga sakin, at wag mo ko i-holding hands, baka malagot ako ng mga admirers mo dito. Naiinis na wika ni Maybelline sa kaibigan.
Pwede mo naman kasing sabihin sa kanilang boyfriend mo ako kunwer, ganun lang naman ka-simple. Ewan ko sa'yo JK. Kaya wala nanliligaw sa'kin, kasi palagi kang nakabuntot, saka isa pa yang si kuya. Natawa naman ng bahagya si JK. Wala ka nang magagawa Maybelline, binilin ka rin sa'kin ni Kuya Mazer. Hindi na ako bata, sabay irap nito kay JK. Pero baby ka namin ni Kuya Mazer, ngumisi ito ng nakakaloko, para asarin si Maybelline. Ewan ko sa'yo, dyan ka na nga. Sabay lakad ng mabilis nito papunta sa kanyang classroom, hinabol naman ito ni JK. Hoy baby wait lang. Tawa lang ng tawa si JK, habang inaasar ang kanyang kaibigan. Bakit kaya hindi pumasok si JK? Kanina ko pa tinatawagan hindi naman niya sinasagot. Dinial naman ulit ni Maybelline ang number ni JK, at sa wakas ay sinagot naman nito. Hello JK, bakit hindi ka pumasok? Nahinto siya sa kanyang pagsasalita, nang marinig niya ang pag-ubo ni JK. JK, may sakit ka ba? May pag-aalalang wika ni Maybelline. Okay lang ako Maybelline, wag ka nang mag-alala. Halata sa himig ni JK ang may sakit. Pupuntahan kita dyan sa apartment mo ngayon. Huwag na Maybelline, kaya ko naman saka isa pa maaabala lang kita. Ano ka ba JK, kahit kailan hindi ka naging abala okay? Ako pa nga dapat ang magsabi sa'yo niyan, dahil sobra-sobra na yung ginagawa mong pag-aalaga sa'kin. Kaya ako naman ang mag-aalaga sa'yo, wag nang matigas ang ulo mo. Narinig pa nito ang mahinang pagtawa ni JK sa kabilang linya. Oo na, sige na po. Pagkatapos nilang mag-usap ni JK, ay umalis na siya kaagad sa school. Para puntahan ang kaibigan, bumili muna si Maybelline ng pagkain para dito. Nasa apartment na siya ni JK, at marahang kumatok pinagbuksan naman siya kaagad ni JK. At mababakas dito ang may sakit. Gulo-gulo ang buhok, naka-t-shirt at pajama ang kanyang suot. Malamlam din ang mga mata nito. Naawa naman si Maybelline sa kaibigan, mabuti at dinalaw niya ito, para kahit papaano ay maalagaan niya ito, katulad ng pag-aalaga nito sa kanya. Pumasok siya sa loob ng apartment, at nilagay sa mesa ang binili niyang pagkain para dito. Hinanda niya ang soup na binili niya, at gamot na iinuman pagkatapos nitong kumain. Pumasok si Maybelline sa kwarto ni JK, bitbit ang pagkain at gamot. JK, bumangon ka muna dyan at kumain, para makainom ka ng gamot mo, pinatong ni Maybelline ang tray sa side table nito. Bumangon naman si JK at naupo, samandal ito sa headboard. Sinimulan na ni Maybelline subuan si JK, at pagkatapos nitong kumain ay pinainom niya ng gamot. Magpahinga ka na babantayan kita, hanggang sa makatulog ka. Huwag na Maybelline, kaya ko naman at isa pa ikaw dapat ang magpahinga, bawal ka magpagod. Okay na talaga ako dito, tutal na alagaan mo na ako, maya-maya wala na rin akong sakit, kasi ang sarap mong mag-alaga, biro nito sa kaibigan. Bolero, o siya aalis na ako, kapag may kailangan ka tawagan mo ako Tumango lamang si JK. Tatayo na sana siya nang hawakan ni JK ang braso niya. Bakit? Tak-ang tanong ni Maybelline. Umiling lamang si JK at bigla siya nitong niyakap. Ramdam pa nito ang init ng katawan niya dahil sa sakit nito. Thank you Maybelline, bulong nito habang yakap niya ang kaibigan. Ano ka ba kaibigan kita JK, magsasalita pa sana siya nang biglang magsalita ulit si JK. Yeah, I'm your friend anyway. Nagtaka naman si Maybelline sa sinabi ng kaibigan, kumalas naman ito sa pagkakayakap at hinarap si Maybelline. Kaibigan mo ba talaga ako? Malungkot na tanong ni JK sa kanya. Oo naman, hindi lang kaibigan, best friend pa kita. Bakit JK, may problema ka ba? Ayaw mo na ba ako maging kaibigan? May himig ng kalungkutan na sabi ni Maybelline. Ayaw na kita maging kaibigan, gusto kita maging akin, maging girlfriend, iyon ang gustong sabihin sana ni JK kay Maybelline, ngunit mas piniling itago nito ang tunay na nararamdaman para sa kaibigan, dahil natatakot siyang lumayo ito, kapag nalaman niya na may pagtingin siya dito. Hindi naman sa ganun, maswerte lang ako kasi best friend kita. Sana manatili ka pa rin sa tabi ko, hanggang sa pagtanda natin. Oo naman, kahit magkaroon na tayo ng sari-sarili nating pamilya, mananatili pa rin ako sa tabi mo,
at ganon ka rin sakin, nakangiting wika niya kay JK na ikinangiti naman ng kaibigan. Promise Maybelline hindi kita iiwan, mananatili lang din ako sa tabi mo. Kahit na bilang isang kaibigan mo lang. Nasa veranda si Maybelline ng kwarto niya, at umiinom ng mainit na gatas, habang nakaupo ito at tinitignan ang kalangitan. Inaalala niya ang mga panahong kasama niya pa si JK. Sabi mo hindi mo ako iiwan, na dito ka lang sa tabi ko. Pero iniwan mo pa rin ako. Hindi mo alam kung gaano kasakit sakin yon, tumulo na naman ang kanyang mga luha. Pumasok naman si Nana Luman sa kanyang kwarto at nilapitan siya. Hiha, namimiss mo na naman ba si JK? Hindi ka naman niya iniwan. Di ba ang sabi niya pakiramdaman mo lang ang puso mo, nandyan lang siya kapag namimiss mo siya, malungkot na wika ni Nana Luman kay Maybelline. Ngumiti lamang ito ng pilit. Hindi ka pa ba uuwi ng Pilipinas, hiha? Si Dr. Marvin malamang namimiss ka na noon. Ano ba kasing nangyari sa inyong bata ka? Saglit na hindi nakapagsalita si Maybelline at tumingin sa malayo. I think mahal niya pa yung ex niya Nana Luman, nagtaka naman si Nana Luman sa sinabi ng alaga niya. Hiha, baka nagkakamali ka lang, mahal na mahal ka ni Dr. Marvin, at kita ko yun noong saglit ka nawala ng buhay. Akala nga namin ay wala ka na, sobra siyang nasaktan noon. At hindi siya tumigil sa pag-revive sa'yo. Paliwanag naman ni Nana Luman. I heard him, Nana Luman. Nagsimula na namang umiyak si Maybelline nang maalala niya ang sinabi ni Marvin sa kausap nito. Hiha, kung ano man yan, kausapin mo siya para maliwanagan ka, umiling lamang si Maybelline. At hindi pa rin tumigil ito sa pag-iyak. Niyakap na lang siya ni Nana Luman. Yes, come in. Tugon ko nang makarinig ako ng katok sa aking opisina, nakatutok naman ako sa aking laptop, at binabasa ang mga files ng aking pasyente. Narinig ko ang pagbukas nito, at saka ko lamang ito sinulyapan. Napatayo ako nang makita kung sino ito. Mazer. Agad kong bungad sa kanya. Kumusta, Doc Marvin? Sagot naman niya nang nakangiti. Mabuti naman, upo ka. Umupo siya sa katapat ng aking lamesa, at ako naman sa aking swivel chair. Kailan ka pala dumating? Noong isang araw pa. Si Maybelline. How is she? Tinitigan niya muna ako bago muling nagsalita. She's okay. Unti-unti na siyang nakaka-recover, but putol naman ito sa kanyang sasabihin. Nakita ko pa ang lungkot sa kanyang mga mata. What happened, Mazer? May nangyari bang masama sa kanya? Walang nangyari, yung donor niya kasi, si JK. Nanlaki ang aking mga mata sa kanyang sinabi, hindi ako makapaniwala, kinuwento niya kung paano nangyari. Inaalala ko si Maybelline, alam kong nasaktan siya, dahil sa pagkawala ng kaysa-isa niyang matalik na kaibigan. Napabuntong hininga ako sa aking nalaman. Mas nagulat pa ako sa sinabi ni Mazer, kung bakit gusto niya muna manatili sa ibang bansa. Look, Mazer, hindi ko alam kung anong nangyari, hindi naman kami nagkita noong time na yun eh. She told me that you cheated on her, ewan ko, basta yun lang ang sinabi niya, tapos nakikita ko pa siyang umiiyak. What? Napatayo akong bigla sa aking upuan, at napahilot ng sentido. When did I cheat? Wala akong ibang babae, okay? Ayaw niya pa makipag-usap sa'yo, Doc Marvin. I told her na kailangan niyang linawin ang hindi niyo pagkakaunawaan. But she refused. Napaupo akong bigla sa aking upuan, at nagpakawala ng malakas na buntong hininga. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang balitang yun. Miss na miss ko na si Lynn, gusto ko na siyang may akap at mahagkan. Hindi ko alam kung saan niya nabalitaan yun, pero ito lang ang sinisiguro ko, wala akong ibang mahal kung hindi siya lang. Siguro, Doc Marvin, hayaan muna natin siya. Medyo magulo rin kasi ang isip niya ngayon, dahil sa nangyari. Nagluluksa pa rin siya hanggang ngayon kay JK, tumungo lamang ako. I'll wait for her, seryoso kong sabi sa kanya. Alam kong mahihintay mo siya, at babalikan ka niya. Nakaalis na si Mazer at naiwan akong tulala, iniisip ko kung saan niya nabalita ang niloloko ko siya, gusto ko siyang makausap. Ako ba ang dahilan kung bakit bigla na lang siyang inatake? 1 year later, Marcelina hoy, bilasan mo naman, malilate na tayo, ang bagal mo namang kumilos. Kanina pa ako nakaayos, hindi pa tayo nakakaalis, Hagardo Versosa na aketch. Tawag sakin ni Leonard na nakakunot na ang noo.
Simula noong nakilala ko siya sa may tabing dagat, doon na nagsimula ang aming pagkakaibigan. Nakikita ko sa kanya si JK, kapag malungkot ako napapasaya niya ako, minsan nga napagkakamalan kaming magjowa hay nako kung alam lang nila ang pagkatao ng isang to. Alam na rin niya ang mga pinagdaanan ko, kay JK, about sa naging sakit ko, at pati na rin ang nangyari sa amin ni Dr. Marvin. He advised me na kausapin ko siya, baka lang na misunderstood ko. Actually natatakot akong malaman ang totoo, even kuya ayaw magsalita, kasi ayaw niyang makialam sa problema namin, ang gusto lang niya ay umuwi na ako ng Pilipinas, at harapin si Dr. Marvin. Nandyan na pababa na ako. Sigaw ko naman mula sa itaas, nasa sala siya at kanina pa ako hinihintay. Ngayon kasi ang grand opening ng tinayo naming restaurant dito sa States. Sa tulong ni Kuya nakapagpatayo ako ng negosyo rito, at kasosyo ko naman si Leonard. So, let's go. Sabi ko nang makababa na ako. My gosh Box. Kaya naman pala ang juggle mo kasi gusto mong talunin ang beauty ko, napairap naman siya na ikinangiti ko. Nakasuot ako ng checkered off-shoulder, na medyo hapit sa katawan ko, at naka 3 inches na heels, naglagay lang ako ng light makeup. Tinalo ko talaga ang beauty mo, kasi gwapo ka okay. Huwag mo ako sasabihang gwapo, naiinis ako. Tara na mal-late na tayo. Nauna na akong lumabas ng kondo, at nagtungo na kami sa parking lot. Grabe Box. Opening pa lang ang dami ng tao Tuwang-tuwang sabi ni Leonard, nasa counter kami at nag-aayos ng mga order. Meron din kaming Filipino food na sin-serve, para rin sa mga Pinoy na nakakamiss ng pagkaing Pinoy. Oo nga sana tuloy-tuloy na rin to no. Paano pala Box if ever uuwi ka na ng Pinas, di mawawalan ako ng partner niyan. Malungkot na saad ni Leonard. Ano ka ba syempre dadalaw-dalaw naman ako dito, o kaya magtatayo tayo ng branch sa Pilipinas, gusto mo? Ay Box, gusto ko yan. Nagtitili naman si Leonard sa tuwa. Late na kami nagsara ng resto, dahil sa dami rin ng customer, halos puro mga Pinoy ang customer namin. Kasalukuyang nakaupo ako sa mesa, at nakatanaw sa mga dumadaan, kakatapos lang din namin magligpit at nagpapahinga na. Lumapit sakin si Leonard, at pinakita ang magazine na hawak niya. Box di ba jowa mo to? Tinignan ko naman ang cover ng magazine, si Dr. Marvin kasama ang isang magandang doktor. Nakatitig lang ako at binabasa ang nakalagay doon, hindi ko na malayang may namuong luha na pala sa aking mga mata. Sorry Box dapat hindi ko na pinakita sa iyo to Nakokonsensyang wika ni Leonard. Okay lang, hindi ba sila nagkatuluyan ng girlfriend niya? Tapos ngayon may iba naman siyang kasama. Mahal mo pa rin ba siya? Hindi naman nawala yung pagmamahal ko sa kanya natatakot lang kasi akong malaman sa kanya yung totoo. Kaya nagtago ka dito. Napairap naman si Leonard sa kanyang sinabi. Paano yan may ibang jowa na yang jowa mo? Natahimik naman ako sa kanyang sinabi. Paano nga kung kasintahan na niya yung kasama niyang doktor? Napakatanga ko naman kasi pinairal ko yung pride ko. Siguro nga hindi kami ang para sa isa't isa. Ay grabe, sila na ba? Parang noong kailan lang naglalasing pa si Doc Marvin, dahil kay Maybelline, tapos biglang lalabas to. Ani Nurse Gina nang makita ang cover ng magazine. Naging viral si Doc Marvin dahil sa angking galing nito. Guwapo, matalino, at higit sa lahat isang magaling na doktor, pinagbigyan lang niya ang naturang magazine, dahil kay Director Cristobal, ang director ng ospital nila. Alam mo yang si Doktora Trixie na yan, matagal na yang may gusto kay Doc Marvin Ayun nga lang hindi siya pinapansin ni Doc Marvin, kaya wag magpaniwala dyan sa nakikita natin, wika naman ni Yvette. Maganda nga, Diyos ko ang ugali mas maitim pa sa kilikili ko, tumawa naman ang mga nurse sa nurse station, dahil sa tinuran ni Nurse Gina. Si Trixie ay nagtatrabaho sa nasabing ospital, 6 na buwan na ang nakakaraan, at malaki ang pagkakagusto nito kay Doc Marvin, simula nang na-assign siya dito sa ospital. Isa rin siyang surgeon. Pilit niyang kinukuha ang loob nito, ngunit sadyang mailap talaga ang doktor. Nurse Gina, tawag ni Doc Marvin, nang makalapit na siya sa nurse station, nagulat naman ang ibang nurse sa biglaang pagdating nito. Tawag pa lang pero mahahalata ang pagka-cold nito. Yes po Dr. Marvin.
Pakidala mo sa opisina ko yung mga files ng bagong pasyente ngayon. Sige po, Doc Marvin. Tatalikod na sana si Marvin, nang mapansin niya sa ibabaw ng mesa ang isang magazine, at nakita niya ang picture nilang dalawa ni Trixie, kinuha niya ito at binasa. This couple are really amazing. We're looking forward on your wedding day. Mura ni Marvin at sabay bagsak niya ng magazine, na ikinagulat ng ibang nurse. Papuntahin niyo sa opisina ko si Dr. Trixie ngayon. Galit niyang utos sa mga nurse. Opo, Dr. Marvin, sagot ni Nurse Yvette na nanginginig ang boses sa kaba. Galit naman na umalis si Doc Marvin sa nurse station, at pumunta sa kanyang opisina. Pabagsak itong naupo at napahilot ng kanyang sentido. Narinig niya ang marahang pagkatok, at saka tumambad si Dr. Trixie na abot tainga ang ngiti. Pinatawag mo raw ako, Doc. What is going on? Hindi na pinatapos pa ni Marvin ang sasabihin ni Trixie, nang putulin niya ang anumang sasabihin nito. Galit itong hinarap ang doktora. Ang alin? Ang nakasulat sa magazine, alam kong ikaw ang may gawa nun. Dahil ikaw lang naman ang in-interview nila. Nakatayo na ito at nakapamiwang sa tapat ng lamesa niya. Sinabi ko lang naman yun para ano? Para tuluyan na akong hindi balikan ni Maybelline. Alam nito ang tungkol sa kanila, dahil minsan niyang naikwento dito noong nalasing siya, at kasama siya noong nag-bar sila ni Wallace. Alam din niyang may gusto sa kanya si Trixie, kaya naman todo iwas siya dito, dahil ayaw niyang magka-isyo siya sa ibang babae, at dahil na rin kay Maybelline, hanggang ngayon kasi hindi niya pa rin alam kung saan niya nakuha ang balitang may iba siyang mahal at hindi siya yon. I'm sorry, hingi niya ng tawad habang nakayuko. Get out, malamig niyang utos. Hanggang ngayon pa rin ba umaasa ka pa rin sa kanya? Umaasa ka pa rin na babalikan ka niya? Napatingin naman siyang bigla sa doktor. Oo, umaasa pa rin ako, mahinahon niyang turan na hindi inaalis ang tingin kay Trixie. Tumawa naman ng pagak ang doktora, at muli siyang hinarap. Ganun mo ba talaga siya kamahal? Look at you. You're miserable. Palagi ka sa bar para maglasing. Ganyan ka na ba kamartir para hindi mo ako mapansin? Saglit na natigilan si Marvin, at nagpakawala ng buntong hininga. Oo, martir na ako at baliw na ako sa kanya, may diin niyang wika sa doktora. Now leave, Marvin. I said leave. Napapitlag pa si Trixie dahil sa gulat, kaya wala na siyang nagawa kundi ang lumabas na ng opisina ni Marvin. Kailan kaya dadating si Maybelline? Para naman hindi na tayo palaging sinusungitan ni Doc Marvin, nakangusong wika ni Nurse Yvette sa mga kaharap niyang nurse. Oo nga simula noong umalis kasi siya, palagi nang masama ang timpla ni Dr. Marvin, tapos hindi na siyang umingiti man lang, malungkot namang saad ni Nurse Gina. Sabay-sabay pa silang napapitlag, nang hampasin ng palad ni Dr. Trixie ang lamesa, kaya napatigil sila sa pag-uusap. Ano, magchichismisa na lang ba kayo dyan? Di ba oras ng trabaho? Nakataas pa ang isang kilay nito sa mga nurse. Ay sorry po doktora, heto po magtatrabaho na, may inis na saad ni Nurse Yvette sa doktora. Sabay-sabay naman nagpulasan ang mga nurse na nasa nurse station. Ke bago-bago kala mo kung sino, bulong naman ni Nurse Gina sa kanyang sarili. Hello kuya, bungad kaagad ni Maybelline nang sagutin niya ang tawag ng kapatid. Hello baby girl, kumusta ka na dyan? Masiglang bati ng kanyang kuya. Okay lang kuya, kayo ni Nana Luman kumusta dyan? Makalipas ang 7 buwan, ay nagpa siya muna umuwi ng Pilipinas ang kanyang Nana Luman, dahil kailangan daw muna niya asikasuhin ang lupa nila sa probinsya. Ayos lang kami baby girl, kailan ka ba uuwi dito? Nangungulila na kami sayo dito, biro naman ng kanyang kapatid na ikinangiti niya. Sige kuya, next week uuwi ako, sasama ko si Leonard kuya . Oh sure, no problem. Kilala na rin nila si Leonard, at alam nila ang katauhan nito, dahil minsan na rin niya naikwento sa kapatid, at masaya ito dahil nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Natapos ang pag-uusap nila ng kanyang kapatid, at kasalukuyang nakahiga na siya sa kanyang malambot na kama, at nakatingin sa kisame. Kinabahan siyang bigla dahil muli silang magkikita ni Marvin, makalipas ang 1 taon. Iniisip niya kung paano niya ito haharapin, gayong may iba na pala itong gusto.